Hello po! Live na po tayo. Tagal-tagal din tayo nakita. Anong araw ngayon? Miyerkules. Kamusta na kayo mga kabayan? Mga kadugo, ka-DNA. Kamusta na kayo? Live na po tayo. Pakipasa na lang ng ating link. Kung busy pa ang iba. Yun, nandiyan na si Ate Rica. Nandiyan na yata. Aha. Yan na, meron na dito isa. Alright. Kumusta? Ayan, nandiyan si Ate Sina namin. Hello, Ate Sina. Good evening. Aha, yun na, pinasa ni Ate Sina, sigurado. Sigurado, nandun na. Yun, si Ate Sina namin yun. Yun, pinasa na niya. Sino pa nandyan? Dito banda sa may Cavite. Kumusta na kayo dyan, mga taga Cavite? Walang nag-comment. It's okay. Maaring busy, nagsasaing, naglalaba. Hindi pala. Gabi na pala. Saing na lang. Luluto. Alright. 4 na dito sa Bulacan. Maiksi lang po ating topic, but reminder lang po ito. Reminder sa atin. Minsan naman pagka gusto ko sana mga 30 minutes tapos na tayo, 27 minutes, ganun. Pero pag nag-reveal naman ng Panginoon ay hindi nyo maral na pupuna pagka nagtuturo tayo. Kadalasan at random. Yung meron lang tayo sinilista na verses, pero kadalasan hindi naman natin natatapos. At magre-reveal ang Panginoon ng mga verses. I believe ang Panginoon nagre-reveal dahil ako mismo namamangha sa mga kaalaman na noon naman di ko alam. Ngunit may maraming pagkakataon na habang nagtuturo tayo ay doon lang naglalabasan ang revelation o pahayag na ako mismo ay nasasabi kong, ngayon ko lang alam yan ngayon ko lang nalaman yan. Kaya kung minsan mapapatunay ng marami sa atin na kapag ka nasa anointing tayo, nasa presensya tayo ng Panginoon, na talagang marami kang maririnig sa Panginoon na hindi mo naman narinig noon. At ang kagandahan pa noon, na ikaw mismong speaker mismo, ikaw ang kumbaga kinoconvict niya of your righteousness. Tulad niya, pag righteousness, alam mo, sabi ni Jesus sa John chapter 16, pag dumating daw ang banal na Espiritu, mayroon daw siyang 3 mahalagang gawain. Una, kumbiktahin daw po ang mundo ng kanilang kasalanan. Pangalawa, kumbiktahin ang mananampalataya ng kanilang katuwiran. Pangatlo, hatulan ang prinsipe at kanyang alipores sa mundong ito. So, yung 3 yon na kadalasan ay hindi napagpunaan ng marami sa ating mga preachers, ay hindi man kasi nasisitas, pinagtatalunan kasi katulad nga nag-seminar tayo sa Muntinlupa noon, na isang Bible school teacher for 16 years nagtuturo sa Bible school ay hindi niya matanggap. Kasi sabi niya, hindi sa loob ng church kaya pangaral ang kasalanan.
para magsisi ang mga tao para maligtas. Well, naunawaan ko dahil doon din, yun din alam ko noon eh. Pero nung mabasa ko yon, yung sinasabi doon, good evening, Ate Gemini, andyan din si Ate CJ namin. Nung nabasa ko yun, pinagbulay-bulayan ko, sandali ka ako. Pagkausap ng banal na espiritu ang isang hindi mananampalataya, kung gagamit siya ng tao para siya ay mag-preach sa mga hindi mananampalataya, ang kinukonbikta niya ang kasalanan ng mga hindi mananampalataya. Para sila ay makaalam na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ang lumang sarili nila, hindi rin makaligtas ng sarili nila. Kumbaga, ang bulag, hindi pwede gabayan ng bulag, kapwa bulag, no? Ngunit kapag mananampalataya na o Christians na, mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, ang kinukonbikta ng Holy Spirit naman, sa pamamagitan din mga preachers, ang kanilang katuwiran. So, pag nag-preach sa loob ng church, lalo na nagpatanggap na, lalo na mga Kristiyano pumapasok sa churches ay mga may buhay Kristo na, ang pinaliliwanag sa atin ay yung ating mga katuwiran. Pagiging matuwid, baga. Pero ang banal na espiritu pa nagsalita sa pamamagitan ng isang preacher ay hindi basta ganyan lang. Halimbawa, nag-preach ako dun sa Taguig. Nag-preach ako. Katuwiran din. Righteousness. Ang katuwiran ng mga Kristiyano aking pinipreach kasi sa loob ng church. May pumasok na 2 snatcher. Nangangamoy pa. 2 magnanakaw. Pagkatapos ko mag-preach, sinasabi nun sa mga nagyaya sa kanya pumasok, sabi niyo, preacher niya, grabe. Ako yatang pinarinigan mula umpisa hanggang huli eh. Samantalang pinipreach ko naman katuwiran ng isang Kristiyano. So, ganun magsalita ang Lord. Kung marunong tayo makinig, 50 tayo, lagi ko sinasabi ito, 50 tayo nakikinig. 50 iba-iba ang ating problema. Sa isang paliwanag ng preacher na anointed, lahat ng problema natin 50 nasasagot. Ganun ang Holy Spirit. Pag sinabing omnipresent siya pati sa kaisipan mo. No. Kung may problema ka sa pera, ang iba naman may problema sa relasyon, ang iba naman may problema sa sakit. Basta 50, halimbawa, nakikinig tayo, 50 tayo. Nagpapaliwanag ang preacher ayon sa anointing ng Holy Spirit, yung problema natin 50 na iba-iba, magkaiba-iba, ay nasasagot. Pero kung may problema ka sa relasyon, hindi niya nababanggit ang relasyon direktamente. Ngunit, nalulutas ang problema mo sa relasyon. Ganun din sa pera. Hindi siya babanggit ng pera, pero nalulutas. Kasi spirit po ito. So, itong ating laging tinuturo. No? World of spirits. Kaya maraming hindi nakakaunawa sa atin. Dahil sa 1 Corinthians 2:14 nakalagay, a natural man cannot receive anything from the Spirit of God. For they are foolishness unto them, unto him. And they can never know them because they are spiritually discerned. Ang natural na kaisipan, ang natural na tao, ay hindi makatanggap ng anumang bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kamangmangan, kalukuhan ito. Dahil itong Espiritu ng Diyos, pag nagsalita, kailangan mo ng pandinig na spiritual. Discernment ang tawag na. Alright? So, dito tayo kasi po, kung hindi natin ito maging principle, mauwi lang tayo sa reliyon, kapatid.
Puro Leon. And si Pastor Gab namin, nandiyan na pala. Alright, si Pastor Dindo namin, nandiyan na rin. Alright, so, mag-pray tayo. Father Almighty, great I am, aming DNA, aming buhay. Salamat sa gabing ito sa iyong kapuspusan ng karunungan at pangunawa. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na si Yesu Kristo na naglilinis sa amin ng walang patid mula sa loob hanggang sa labas. At salamat from eternity to eternity, from beginning to end, ang lahat ay binalot, tinubos ng iyong banal na dugo, Ama, sa pamamagitan ng iyong kordero, yung bugtong na anak na si Yesu Kristo. Sa gabing ito, pinangangalandakan namin na si Yesu Kristo ang aming Panginoon, ang aming owner, ang aming buhay, at kami ang kanyang buto at laman. At siya na aming buhay ay kapuspusan mo, great I am, Abba, Daddy, hallelujah. This is the confidence that we have in us. Salamat, Ama. Banal na Espiritu, Abba, Daddy, salamat sa paggabay mo at sa iyong konviksyon sa gabing ito. We give you back the honor and the glory and the dominion, Almighty, great I am. Sa pangalan naming katuwiran, naming buhay, aming katauhan, si Jesu Kristo ng Nazareth. Amen. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Go forth. Linisin ang hangin. Linisin ang salita na matatanggap ng bawat isa. Thank you, angels of God. Punta tayo sa ating talata ngayon na sinasabing Part 8, ang sons and daughters of God are models. Ang mga anak ng Diyos ay modelo ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alright? Ikaw at ako, tayo po ang modelo. Kung ano tayo, iyan po ang ginagaya ng mundo. Hindi sila copycat, but sila po'y nagdidepende kung ano ang itsura natin. Okay? Gusto ko makita natin sa Genesis 1:26 hanggang 28. Mababasa natin doon. Sa Genesis chapter 1, gusto ko balik-balikan natin kasi po, pag binalikan mo ito, marami ka na namang revelation makuha kapag nasa Espiritu ka ng Panginoon. Ito, basahin ko po sa King James Version. And God said, let us make man in our image. Kung sa Google, hanapin mo ang meaning ng let, maaaring hindi kita na may meaning. Kasi sa Tagalog naman, magkaroon. Sabi dito sa Tagalog, lalangin natin ang tao. Lalangin, ang sabi. Ngunit, ang let, na napag-usapan na natin, dito sa Strong's Dictionary, dito sa makapal na libro natin nabili, may meaning siya. Sa Hebrew, ang kanyang pagkasalita ay yarad, na ang meaning ay to descend. Meaning ng descend, bumaba. Pag sinabing bumaba, ang ibig sabihin sa espiritual na pangunawa, mula sa hindi nakikita, bababa siya sa mundong nakikita. Yan po ang let, o yarad. So, pagkatapos lalangin ng Diyos, ang lahat, puro maganda, at nung malalang niya ngayon ang lahat ng tao, sinabi niya, napakaganda. Sa palagay mo, ang kagandahan ng mundong ito
ay pamahala lamang niya sa tao lamang? Ang lahat ng creation na ito, nilalang po ng Diyos na Espiritu. Kung mababasa mo mula sa verse 3 hanggang sa verse 26, mababasa mo ang salitang let. Kung ang salitang let ay yaran sa Hebrew, which means bring down o ibaba o dalhin sa mundong nakikita, sa makatuwid ang lahat ng nilalang ng Diyos na itong mabuti at napakabuti ay mula sa hindi nakikita. Kung mula sila sa hindi nakikita, kapag mula sila sa hindi nakikita, mula sila sa spiritual world, binaba sila din sa mundong nakikita o visible world. Ang spiritual world ay invisible world, hindi nakikita. Ang bawat tao ay mayroong invisible world. Ikaw at ako. Now, dahil galing sila sa hindi nakikita, may paningin sila ng invisible realm. May pandinig sila ng pandinig ng mga nasa espiritu. Mapapatunayan natin ito sa Bible, ano? Maraming beses. Hello, Ate Jen. Nandiyan Ate Jen namin sa Cavite. Now, kung galing lahat ito sa espiritu, sa makatuwid, mayroon silang kakayanan makinig, tumingin, dumama ng espiritual na pandama, pandinig, paningin, panlasa. Hindi sila nakabatay sa nakikita. Ngunit ang sabi ng Diyos dito, verse 26, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Sa premise ng salita ng Diyos, sa ibig niya sabihin, kung ang salitang let ay yarad o bumaba, umakita mula sa hindi nakikita, sa makatuwid, bumaba siya sa katawang nakikita upang pamahalaan niya ang kanyang gawa. Ngunit, doon sa salita ng Diyos, makikita natin ang isang batas o prinsipol na hindi pwedeng baguhin maging ng Diyos. Dahil ang Diyos ay faithful, matapat. Kapag nasabi na niya, siya ay alipin, sunod-sunuran sa kanyang salita. Kapag sinabi natin, ano talagang will ng Panginoon sa akin? Ano ang will ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? Madaling sagutin. Dahil ang will ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Yun ang gusto niya mangyari. Siya nga mismo, hindi siya pwede kumontra doon. Alright? So, ang sabi ng image, ang ibig sabihin ng image, visible manifestation and representation of God to created beings. Ang meaning na ito, makukuha mo sa meaning sa Hebrew ng salitang image. Ang salitang image sa Hebrew ay timuna. Yun ang pagka-pronounce ko. Timuna. T-U-M-U o T-I-M-U-N-A-H. Timuna. Ang meaning ng timuna o image ay nakikitang manifestation ng hindi nakikitang Diyos at representante ng Diyos sa lahat ng nilalang. So, ang tao ay nakikitang Diyos
at representante ng Diyos sa mundong nakikita. Itong image ay napakalawak at napakaganda ang makukuha mong pahayag. Sa makatuwid, kung image ka ng Diyos, lahat ng creation nakatingin sa iyo. Ikaw ang tinitingala nila. Ikaw ang wangis nakikitang Diyos. Dahil ang nakikitang Diyos o ang hindi nakikitang Diyos na naglalang sa kanila, kilala nila. Yun ang nagbaba sa kanila dito. Hindi naman sila nakikita noon kakahuyan, ginto, pilak, lahat na. Hindi man sila nakikita. Nung binaba mo sila mula doon sa mundong hindi nakikita, kung saan sakop ng Diyos, saka sila nakita. Pero alam nila kung sino ang nagbaba sa kanila. Kaya sabi ni Jesus doon sa igos, nagutom si Jesus. Nung pinuntahan niya ang puno ng igos, walang bunga. Tapos nakalagay doon, hindi para panahon ng igos na mamunga. Pero nagalit si Jesus. Gutom siya, wala siya makuhang bunga. Ba't nagalit si Jesus? Hindi daw panahon mamunga yung igos. Pero hindi lahat ng igos ay may panahon. Doon sa Israel, maraming igos na sinasabi na buong taon namumunga. Hindi nga hitik sa panahon na tama ayon sa tinakda ng tao, ngunit nagkakabunga siya. Nakita nyo kung minsan kahit mangga natin, hindi Disyembre, pero may mga bunga ka makikita, mangilan-ngilan. Pero kadalasan sa atin, pagka Disyembre or Nobyembre, Oktobre, nag-spray na tayo. No? September pa, August pa lang yung iba, nag-spray na para magkabunga. So nagalit si Jesus. At sinabi niya, mula ngayon wala nang kakain sa'yo. Wala nang bunga kakainin sa'yo. Ibig sabihin ni Jesus, hindi ka naman mumunga kailanman. Ba't nagalit si Jesus? Yung nakalagay sa Bible, hindi pa oras mamunga yung igos. Katulad mo rin. Panginoon, hindi ko pa oras Hindi ko pa kaya mag-preach. Sabi ni kay Timothy, preach in season or out of season. Meaning to say, pag masama ang loob natin, hindi ba't ayaw natin mag-preach? Pag puspos tayo ng problema, hindi ba't wala na tayong panahon mag-preach? O mag-share? Hindi na rin tayo nagka-counsel? Hindi na rin tayo nagpipray? Hindi ganyan ang visible manifestation and representation of God to created beings. In season or out of season. Why? That Christ in you, the hope of glory. Hindi ito hinayag sa mga may season. Hindi ito hinayag sa sakop ng panahon at lahi. Itinago ito sa kanila, maging sa atin noon. So kaya nagalit si Jesus doon sa puno ng igos, kilala niya dapat si Jesus. Ito ang visible manifestation of the invisible God na nagdala sa kanila dito sa visible world. Nagutom. Alam niya. Alam ng igos na gutom si Jesus. Alam niyo ba yan? At si Jesus, hindi masabi na hindi makita sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Kaya nung makita siya ng igos, lumalapit, alam ng igos, gutom ang Panginoon niya. Ang naglalang sa kanya. Ngunit wala na siyang panahon mamunga. Nagalit si Jesus. Kung babasahin mo dun between the lines, ganito ang mababasa natin.
ayon sa aking pagkabasa. Alam mo na nandito ako sa mundo. At alam mo na pag dumating ang anak ng tao sa mundo, dapat handa ka magsilbi sa Kanya. Handa ka. Kailangan kung ano ang iyong design, dagli mong isagawa. Kung kakain ako, ngunit wala kang bunga. Dahilan mo sa akin, may panahon ka, hindi ba't galing ka sa mundo na walang panahon at walang lahi? Ba't ka sumunod sa panahon? Oras na mamunga ng kaluluwa, kapatid. Ngunit marami tayong dahilan na galit ang Panginoon. So, image and likeness, napatunayan natin na ang tao ang nakikitang representante ng Diyos sa kapaligiran, maging sa kalawakan. At sinabi sa verse 26, after our likeness. Kung hindi bumaba ang Diyos at nagkatawang tao para makita, hindi pwedeng magkaroon ng likeness sa mundong ito. Imposible yun. Imposible na ang langis maging tubig. Imposible yun. Never na mangyari yun. Sabi niya, yarad! Bumaba tayo sa visible world, sa mundong nakikita, at pamahalaan natin ang buong mundo. Tawagin natin siyang tao. Siya ang nakikita na tayo. Representante siya natin. Witness siya natin sa buong mundo dahil siya ay katulad natin. Hindi ka pwede maging katulad ng Diyos, kapatid. Never. Never tayo maging katulad ng Diyos. Likeness. Kung hindi tayo kauri niya, impossible. Kahit anong gaya-gaya mo sa artista na yan, never. It is impossible. Gagayahin mo sino ba mga sikat na artista, buhok niya, paritoki ka, kamukha niya. Imposible yan. Dahil ang tao, iisa lang ang kanyang fingerprint. Walang katulad. Ngunit lahat ng tao na may fingerprint, bahagi ng iisang Diyos. Kaya ang Diyos ay isa. Kung hindi natin mapag-unawa ito, babalik tayo sa karunungan ng tao hanggang sa magtataka tayo balang araw. Bakit ganito? Pinangaral ko naman ang kaharian ng Diyos. Bakit ganito? Kaya marami nagtataka sa atin, bakit daw hindi natin pinangaral ang kaharian ng Diyos? No, kapatid. Tingnan mo ang buod ng salita ni Jesus. Ang ipangaral natin, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. The gospel of the kingdom. Ibang topic naman yan. Bukas, sabi ni Ate Sina, ibang topic naman yan. Kung may time tayo bukas, pangaral natin. Alright? Now, silang mamahala. Now, ito, pakinggan natin bakit sinabi niya, let us, lalangin natin. Pag sinabing natin, may kasama siya, hindi ba? May kausap siya. Hindi yung sinabing, lalangin ko. Hindi ba? Sinabi niya, lalangin natin.
ang tao. Tingnan natin kung sino kausap niya. Okay? Sa King James Version. Doon tayo sa unang Juan. Saka 30 minutes na kagad tayo. Paano ko naman masabing 30 minutes? Tapusin natin. Guys, unawain nyo na lang kung bakit hindi tayo makatapos ng 30 minutes. Kasi kung hindi natin paliwanag ng gusto, ulit-ulitin, maiiwan lamang itong isang istorya. Unang Juan, nandiyan kaya. Chapter 1 o chapter 5 ng unang Juan. Chapter 5 verse 7. Sa King James kasi sa NIV at ibang mga talata or version wala ito. Maging sa Tagalog wala rin eh. Okay. First John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven. Hindi sinabi there were three. Hindi sinabing may tatlo noon. Kung mapupuna mo ang English na ginamit, hanggang ngayon, ang tatlong ito nagpapatutuo. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. So may tatlo nagpapatutuo hanggang ngayon sa langit. Etong mga sulat na ito, kung wala sa Espiritu ang nagsulat, hindi niya may sulat ito. Dahil itong sinasabi na record na ito yung minutes of meeting. Nag-meeting ang Father, ang Word, at ang Holy Spirit. At sinabi sa Genesis 1:26, let us, lalangin natin ang tao. Ibaba natin ang ating sarili, yarat sa tao. At sila'y magiging representante natin sa mundong nakikita. At sila'y katulad natin. Imposible na ang tao lamang ay katulad ng Diyos. Imposible yan. Kung hindi siya ang nakikitang bumaba na hindi nakikitang Diyos. So, doon sa pagkasabing yun, napatunayan natin ng buong nilalang na ito, na nilalang ng Diyos, hindi pwedeng pamahalaan ng tao lamang. Ituloy natin hanggang verse 28 doon sa Genesis chapter 1. Nababasa natin. So, dahil dito, ang tao na diniklara doon sa simula, sa verse 26, siya ang nakikita na larawan ng Ama, ng Anak, na dating salita ng katawang tao, at Banal na Espiritu. Ulitin ko po. Ang tunay na tao ay larawan ng Ama, ng salita ng katawang tao o anak, at Banal na Espiritu. Alright? So, may mga nilalang na dahil sa korupsyon, pagkabulok ng mundo, ay nakalimutan na galing siya sa mundo na hindi nakikita. Yun ang nangyayari sa igos. Hindi lahat ng igos, yung puno lang na yun ang igos. Hindi lahat ng igos ganun.
Kung itong mga nilalang nakakalimot, ikaw pa kaya na hindi ka lamang nakalimot, pinatay ka pa ng kasalanan. Hindi ka lamang nakalimot, tulog ka, kapatid. Ang tulog, walang naalala. Ang patay, walang naalala. Dahil nang sinilang tayo sa mundong ito, tulog ang tunay nating katauhan na mula sa invisible world. At ang katauhan na yon, iisa sa Diyos. Ngayon, bumaba tayo rito. Alright, nag-aral tayo sa Bible School, nagpakadalubhasa tayo. Pagkatapos ituturo natin sa tao ang kaalaman ng tao lamang. That is impossible. Imposible yan na maging image and likeness of God. So, talakayin natin. Punta tayo sa Ecclesiastes chapter 3. Para matapos tayo. Sana nga po. May madaling araw, gising na naman tayo. Pero may design tayo. Maraming marahil tapos na ang kanyang design, kaya umalis na ang ating nanay Fem. Ay inantok na siya, gusto na niyang umuwi. Kagandahan ng sa mga ganyang Kristiyano, alam niya, welcome sa kanya. Hindi welcome sa kanyang kamatayan na hindi natin alam. Welcome sa kanya ang paggising. Kaya inaantok siya. Ang ibig niya sabihin, ang buhay tao lamang matutulog na. At magigising na ang buhay Diyos na wangis ng ating Ama. Kaya sa mga namatayan, pakiusap. Unawain natin. Si Nanay Fem, hindi patay. Actually, si Nanay Fem, gising na ngayon. Ang ilan sa atin hanggang ngayon tulog pa. Napakarami sa ating tulog. Minsan nagigising 1 minute, 1 second. Gising. Oo, narinig ko salita ng Diyos. Gising ka na. Pero 24 hours kadalasan tulog tayo. Kaya nagpaalam si Nanay Fem kay Brother Ricky, antok na ako. Gusto ko nang umuwi. Ang ibig niya sabihin, antok na. Ang buhay, tao lamang. Gusto ko nang gumising at makita ko kung saan tayo galing nung nagsalita ang Ama. Yarat! Rasikenda. Bumaba tayo at tawagin natin ang ating anak na nakikita na tayo, si Fem. Ngunit 2020 December 17, gusto ko yung 17, kapatid. Kasi ang number 17 na bukas ay victory. 16 ngayon, pero ang eternity, kapatid, is beyond the date today. Kaya huwag kayong malungkot. Nagising na si Nanay Fem. Nandun na siya. Hindi na niya tayo naalala. Hindi na. Pag nasa langit na ang tao, gising na ang kanyang tunay na katauhan at nakalimutan kanya dito. Kaya nga sabi ni Jesus, pag sa langit na wala na mag-asawa doon. Kaya huwag kayong malungkot. Dahil sa langit wala ng luha.
Sa langit, wala nang alaala kung sino ang kanyang iniwan sa mundo. Dahil kung mayroong alaala ang mga nangamatay at nasa langit, malulungkot sila. Bakit? Marami silang naiwanan dito. Na sana tapusin nila. Na sana ayusin nila. Mga anak nila, mga ari-arian nila. Ngunit sa langit, wala nang bigati, wala nang luha. Bakit? Sa oras sa langit ka pupunta, pinutol ng Diyos ang ala-ala mo sa lupa. Hanggang doon ka sa paraiso, hanggang sa malalang niya, o makita, mapasok tayo sa new heaven and new earth. Basahin mo ang istorya ng mayaman at si Lazaro. At panoorin nyo sa YouTube yung Raised from the Dead. Isang pastor, taga Nigeria, nabangga ang Mercedes-Benz niya. Patay siya! Pagkakat niya sa langit, may guide siyang anghel. Meron siyang clipboard na sinusulat daw niya kung ano sinasabi ng anghel. Nung nasa langit daw siya, kapatid, wala siya nang alaala sa lupa. Wala. Hindi niya naalala na pastor siya, na may Mercedes-Benz siya, na may asawa at mga anak siya. Masayang-masaya daw siya doon. Kung tatanungin mo raw siya, kaso mo, kung wala ka na makalaala doon kung bumalik sa lupa. Yan sinasabing, bumalik sa mundo na buhay na maguli. Nung bumalik sila, saan ka nalaalala? Pero doon sa langit, kung tatanungin mo lang yung mga yun, ayoko na bumalik. Kung maalala nga niya na may mundo dito. So wala daw siya naalala. Tapos sabi ng anghel, halika, lipat tayo. Parang suminyas lang daw ang anghel na gano'n, nalipat sila sa harapan mismo ng impyerno. Nung nandun na raw siya sa harapan ng impyerno, naalala niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang asawa, na siya'y pastor. May alaala sa mundo. Basahin mo ang istorya ni Lazaro at ang mayaman. Wala kang marinig doon, wala kang mabasa na nagsalita si Lazaro. Ang nagsasalita doon, si Abraham. Ang kausap niya, ang mayaman na nasa Hades. Amang Abraham, sabihin mo kay Lazaro na sausaw ang kanyang daliri sa tubig at dalhin dito. Sabi ni Abraham, hindi pwede yun. Hindi na siya pwede tumawid yan. Hindi ikaw pwede tumawid dito. Si Abraham nasa bosom, si Lazaro nasa bosom ni Abraham. Speaking of the paradise of the great I am. Before Abraham was, I am. So kapag nandun sa impyerno ang tao, lahat naalala niya, sabi ng mayam, sabi niya, pabalikin mo si Lazaro at sabi sa mga kapatid ko na totoo may impyerno. So yun po, ang spiritual realm doon sa paradise o sa mundo ng mga banal. Sa mundo ng mga hindi banal, kapatid, naalala nila. Kaya pakiusap ko sa mga nakikinig, pakiusap ko lang. Ay, nandiyan pala ang Pastor John namin, Di Macling. Pakiusap ko lang po. Iwan natin ang ating tradisyon na pag may namatay, kinakausap natin na para bang naalala ka niya. Kasi kung ganyan, para mo nilang sinabi na ang mahal mo sa buhay na namatay, nasa impyerno. Kasi naalala ka niya. Pero kung nasa langit siya, hindi kanya maalala. Ang bilyon-bilyon niyang iniwan sa'yo, hindi niya maalala. Bakit? Ilalo na Las Pagueros o Garol ka iniwanan, andon, pinamanahan ka ng ikta-iktar yung lupa. Tingnan mo, kung hindi mag-worry ang magulang mo doon sa langit. Wala nang worry doon. Ibig sabihin, putol ang memorya niya sa iyo. Kaya huwag mo sabihin na, ginagabayan kami ni mama, ni papa. Ibig sabihin, nasa impyerno siya. Dahil naalala ka niya.
Hindi ko napatagalin, baka mamaya marami sumama ang loob. Alright. Now, let's go to Ecclesiastes chapter 3. Tapusin natin yung 1 hour. Chapter 3, verse 15. Kapatunayan natin na may kausap ang Diyos, ha? Tatlo sila, pero iisa. Alright? Ecclesiastes na tayo para sana nga matandaan natin. Chapter 3, verse 15. Ito ang hindi naalala ng puno, ng igos. Sabi sa verse 15 ng chapter 3 ng Ecclesiastes, that which has been is now, and that which is to be has already been, and God required that which is past. Ito ang kinagalit ng Panginoon doon sa igos. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At ang hinahanap uli ng Diyos, ang nakaraan na. Anong hinahanap ng Diyos? Na nangyari na at mangyayari pa at yun ang hinahanap niya. Kung babasahin mo Genesis chapter 1 verse 3 hanggang sa dulo ng Genesis chapter 1, mababasa mo ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay good and very good. At ang hinahanap ng Diyos ay noong wala pa tayo sa mundo, kapatid. Na nung wala ka pa sa mundo, walang anumang bahid, dungis ng kahirapan, kasalanan, sakit, kapanglawan, kalungkutan, walang ganyan. Yun ang hinahanap ng Diyos. So, mayroong mga turo. Correct, Pastor John. Sa Hades, pag nandun ka, alaala mo lahat. Basahin mo doon sa istorya na yan. Pero sa langit, kapatid, walang alaala sa mga mahal sa buhay. Lalo na pera. Naku, ay mukhang pera katulad ng kaibigan ko doon sa EDSA Central. Nagpapautang siya. Papautang. Yung taong yun, nagpapautang ng mga 300,000 noon, malaki na yun. 300,000 to 500,000. Pinapautang ang buong mga tindahan doon. Pero, tsinelas noon, kapatid, 5 taon na, hindi napapalitan. Ang t-shirt noon, sabi ko sa'yo, kung anong sinuot niya kahapon, yung pa rin ngayon. Pero ang pera noon sa baywang, nakatali. Tinanong ko, Mang Pete, pagka ikaw ba na hold up, anong gagawin nun? Magkamatay na kami. Ganun. Eh kung ganyan ang yung kaisipan. Ngayon, binatait siya. Siguro ng panahon na yun, mas 50 plus na siya eh. O nireto itong mga maloko rin ng mga tindera. May isang dalaga doon. Siguro mga panahon na yun, mga 33, 34 yung babae. May restaurant. Nangungutang din doon. So, nireto. Mang Pete naman pumayag naman. Makipag-date. Ito kumain daw sila sa restaurant, hindi doon sa turo-turo sa palengke. Aba pagkatapos umuwi, kinabukasan, kumusta? Kumusta ang date nyo? Naku, ayoko doon. Ay, medyo chubby yung babae. Bakit naman? Ang lakas kumain. Magastos nga naman, malakas kumain nga naman. Ay, wala naman siyang anak. Nako po, isang araw, nagisnan na lang siya doon. 3 apartment noon. Nagisnan siya doon sa apartment niya, wala nang hininga. E di, milyon-milyon yung mga ari-arian niya, yung pamangkin niya kumuha. Pero ganun pa man, kung sa langit napunta yon, hindi niya maalaala
Yung kanyang mga iniwan sa mundo. Kung hindi, di malulungkot siya doon. Hindi ba't wala nga lungkot doon? So, anong hinahanap ng Diyos? Nung wala pa ang mundo, wala pang kasalanan sa mundo, yun ang hinahanap ng Diyos. Nung wala pang kahirapan. Tingnan mo sa Efeso chapter 1. Ito yung hinahanap ng Diyos. Nadiniklara yan sa Genesis 1:26. Efeso na tayo, chapter 1, at marahil dito tayo magtatapos. Marami dito ako nilista. Isa pa. Okay. Efeso chapter 1. Models kasi, dapat ito tatlong part. 8. A, B, C, sana. Efeso chapter 1, na lagi nating binabangkit. Chapter 1, verse 3 to 4. Efeso. Aklat ng Efeso. Sa King James natin basahin o sa Tagalog kasi purihin eh. Sa King James, sige, meron naman kayong Tagalog, basahin nyo na lang dyan. Blessed the God, hindi sila may blessed be. Blessed the God. Alam mo ba na ang Diyos hindi niya kailangan gawin mo siyang pagpapala? Ayaw mo sa gusto pagpapala ang Diyos. Nakalagay sa King James, blessed be. Pero ang be ay talik. Dahil ang Diyos, hindi be. Hindi blessed be. Paniwalaan mo man o hindi, ang Diyos ay pagpapala. At ikaw ang representante sa mundong ito. Paniwalaan mo at hindi, ikaw yan. Dahil ko ang image and likeness of God. Yan ang hinahanap niya sa iyo at sa akin. Blessed the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, pastors, with all spiritual blessings in heavenly, in Christ. Walang places. Nilagyan ng King James places. There's a heavenly, sa invisible realm, walang places. Walang lugar. Walang Cavite, Laguna. Walang Baguio, Manila. Pag sabi mo, halimbawa, nasa Manila ka, gusto ko malamig. Biglaan sa Baguio ka. Parang ganyan. Nauuhaw ako, walang ganyan doon. Gusto ko uminom ang tubig, nasa bibig mo agad. Walang places. Walang lugar. I hope you get that. Verse 4. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blemish, without blame, before Him in love. Puro pag-ibig. Magdamag natin pag-uusapan ito, hindi maubos ang revelation. Pero kunin natin ang buod. Ikaw at ako ang modelo ng mundong mabuti at napakabuti. Ang sons and daughters of God are the models of creation. Kapag ang kaisipan na ito may blemish, yan ang itsura mo sa mundong ito. Kung anong itsura mo, yan ang itsura ng kapaligiran mo. Dahil ikaw ang kanilang idol, modelo. Kung isip mo mahirap ang buhay, yan ang larawan mo sa buong mundo na nilalang. Dahil ikaw ang wangis ng sanglibutan mo. Pero dapat wangis ka ng Diyos.
Dapat wangis tayo ng Diyos. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos, mabuti at napakabuti. Good and very good. Kaya sinabi niya kay Adan, huwag mo kainin at ipasok sa sarili mo ang kaalaman ng mabuti at masama na yan. Sa oras na kinain mo, mamamatay ang tunay mong wangis. At ang iyong mukha sa sanglibutan na iniidolo ng sanglibutan ay mabuti minsan, masama minsan. Minsan may sakit, minsan pinagaling. Minsan mahirap, minsan may pera. Minsan masaya, minsan malungkot. Yan sinasabing renewing of the mind, kapatid, is spiritual. Yung mga tinuturo na natin, dinig natin, okay lang. Dahil hindi pa natin nararating ang hinahanap ng Diyos na nakaraan na. Kung anong iniisip mo, yan ma-attract mo. Okay. Tama naman yun. Ngunit kapatid, higit tayo dyan bilang anak ng Diyos. Dahil marami nagtuturo ng ganyan, ay napakinabangan na marami. Ngunit, napigil ba nila ang kamatayan? No. A billion times no. I am come! Sabi niya, dahil in-restore sa atin si I am to give thee life so buhay Diyos, upang i-enjoy mo ang buhay na ito. Pag sinabi mong uwi ka, katulad ni Nanay Pem. Pag sinabi mong hindi ka uwi, walang sino man sa mundong ito, nakikita man o hindi nakikita, maging ang Diyos. Hindi niya pwede sabihin, wag, kukunin kita. Dahil ikaw ay nakikitang wangis niya. Kapag hindi ka nakikitang wangis niya, yan, may karapatan ng Diyos. Kukunin kita. Dahil sarili niya, nakikita niya. Ang narinig niya at nagsasalita. Dahil ang buhay ay amo. Buhay, Kristo na kapuspusan niya, yan. Pag nagsalita, siya ang nagsalita. Kaya pag sinabi mo, 2040 ako. Pag-iisipan ko pa pagdating ko doon. Kung uwi na ako, kung hindi. Sinong kukontra na Diyos? Dahil ikaw ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Kaya hindi ito basta renewing of the mind, kapatid. Ang sinabing renewing of the mind, patayin mo ang kaisipang tao lamang at gamitin natin ang kaisipan ni Kristo na si I am. At pag nagsalita ang kaisipan na yan, walang sinong Diyos na pipigil siya dahil siya mismo ang nagsasalita sa pamamagitan mo. Nakuha ba? Kaya sinabi ni Pablo doon sa 1 Thessalonians, naipit ako sa dalawang desisyon. Gusto kong umuwi na dahil yun ang mabuti para sa akin, pero nililingon ko kayo. Kaya mananatili ako alang-alang sa inyo. Desisyon na ni Ayam yon kay Pablo. So ano ang problema mo? Yun ang hinahanap ng Diyos na nakaraan na. Tingnan mo gaano. Sabi niya, according, sa Tagalog nga, sa verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya. Sa kapinili? Sa Kanya. Bago pa itatag ang sanglibutan upang tayo'y mga maging mga banal at walang dungis. Yan ang hinahanap ng Diyos. Ngunit kahit na ano ang pagpipreach natin, kung tingin natin sa sarili natin, makasalanan.
Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ngunit ang larawan mo sa kapaligiran ay bulok. Kaya nabubulok sila. Romans chapter 8, para matapos tayo. May 5 minutes tayo. Sons and daughters of God, models of creation. Now, kapag na-perfect natin ito, gaano kaganda ang buhay? Romans 8, umpisa natin sa verse 19. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Namimigati sila, kapatid. Bakit? Ang nakikita nilang modelo, namimigati. Ang kaisipan, puspos ng kahirapan. Ang kaisipan, puspos ng imposible. Dahil nakalimutan natin ang nakaraan na nangyari na at mangyayari pa na siyang hinahanap ng Diyos. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Sila ang model. Sila ang sinusunod ng sanglibutan. Naggaling din sa itaas. Kaya naggalit si Jesus sa igos. Nandito ang nagbabasa yung mula sa hindi nakikita. Tapos sasabihin mo, hindi ka pwede mamunga dahil wala sa panahon. May panahon ba at may lugar sa langit? Wala! Kilala mo ako bago ka bumaba dito sa sanglibutan. Kaya namimigati sila. Naibalik na ba ang buhay Diyos sa atin, kapatid? Buhay Kristo na ba tayo nakapuspusan ni Great I Am? Ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Sino ngayon ang nakikita na representante? Hindi ba't ikaw at ako, kaya tayo tinatawag na anak dahil nakikita tayo? Tayo ang buto at laman ng hindi nakikita na Ama natin. Kaya sabi ni Jesus, pag nakita mo ako, Pilipin, nakita mo ang Diyos, ang Ama. Ako at ang Ama ay isa. Ngunit ako ang anak, bakit ako ang nakikita? Kaya dito sinasabi, ang mga anak ng Diyos ang hinahanap nila. Sons and daughters of God, modelo nila. Kaya natin pinagdidiinan ito para sabay-sabay tayong matutunan ito, kapatid. Dumakbang tayo hanggang sa verse 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang kasama na ang pollution sa itaas. Kasama na ang ozone layer, lahat ng atmosphere, lahat ng bituin, meteors, kasama. Pati ang lahat na nasa ilalim ng lupa, ginto, pilak, kakahuyan, hangin, kasama sa nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan. Bakit? Ang hinahanap ng Diyos, Genesis 1:26, na sinabi sa Ecclesiastes 3:15 at sa Efeso 1:3-4, nakasamahan itong mga nilalang bago palalangin ang sanglibutan. Doon sa mundong hindi nakikita, dahil sila itong kaisa ng Diyos, pinili sila sa sarili niya at dalhin sa mundong ito para meron sila titinglain, meron silang modelo, meron sila titingnan kung ano itsura nila. Yan ang itsura namin, sabi ng hangin, sabi ng kakahuyan, ng ginto, pilak, ng himpapawid. Ngunit ang nakikita nila, puro reliyosong tao. Hindi anak ng Diyos. Sa gabing ito, kapatid,
Paniwalaan mo man o hindi. Ikaw ang representante ng hindi nakikitang pagpapala na Diyos. Blessed God! Walang God na hindi bless at hindi pwede banggitin kung doon ka sa langit. Bakit? Walang hindi pagpapala sa langit, kapatid. Kaya nga wala kang naalalang mga memorya dito sa lupa. Dahil kung may naalala ka rito, wala ka sa langit. Nandun ka sa impyerno. Kaya huwag mo sabihin na magtitrik tayo ng kandila para kay mama, kay papa, at kausapin mo si mama, si papa. Dahil para bang binabantayan ka, naalala ka niya. No, kapatid, no. Maggalak ka. Dahil nandun na siya sa paraiso. Wala nang pigati doon. Hindi kanya naalala. Pero pag-akyat mo doon, magkakilala kayo. Kung ideklara naman na yung mahal mo sa buhay na sa impyerno kasi naalala ka niya. Okay? So, mahaba ito sana, kapatid. Ngunit, isa lang, gunin natin sa isang salita, modelo. Ikaw at ako ang modelo ng sanglibutan. Kung puspos ng pigati, problema, kahirapan, ang ating puso, yan ang nakikita. Be careful of your heart. Dahil yan, sabi niya, tinitingnan ng sanglibutan. Kaya, tapos na ang good and evil na kinain ni Adan. Bakit? Dumating na ang anak ng Diyos. At nakiisa sa atin nung tinanggap natin siya. He who is joined unto the Lord is one Elohim, one Spirit, good and very good. Tapos na ang good and evil. Tapos na ang bungo ni Satanas. Mind of Christ na ngayon nasa bungo natin. Walang good and evil dyan. Good and very good. Blessed be God, sabi doon. Blessed God who chose us in Him before the foundations of the world para tayo maging banal at walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Yan ang hinahanap ng Diyos. Sa oras na nakaligtaan natin yan, babalik tayo sa luma at ang creation na naman namimigati. Alam mo ba dingding mo? Kung bato man yan, simento man yan, alam mo ba na galing sa lupa yan? Alam mo ba itong muebles mo, itong lamesa na ito, kung kahoy man ito, galing yan sa kakahoy. Hanggang ngayon may pandinig yan, kapatid. Ang kaldero mo, galing sa lupa yan. May pandinig yan, kapatid. May nakikita yan. Ang wallet mo, ang ATM mo, may pandinig at may karamdaman yan, kapatid. Sa oras ng bukang bibig natin, mahirap ang buhay, ang ATM mo, namimigati. Kasama siya sa nilalang. Baka hindi natin alam. Iba na nga ang forma niya. Ito, iba na ang forma nito. Pero lupa ito. Nilalang ito. Kapag ito ay narinig kang mahirap ang buhay, hindi mo malagyan ito ng mamahalin na inumin. Namimigati siya. Okay? Father, salamat po. Great I am. At naipahayag namin ang hinahanap mo bago pa itatag ang sanglibutan kung sino kami. At naunawaan namin na walang katalunan sa presensya mo. Win-win lagi kami. Nawala man ang aming kapatid dito sa lupang nakikita, Ama, panalo pa rin. Dahil natulog siya sa luma niyang katauhan, gumising siya ngayon sa piling mo at walang kasing saya. Paraiso na totoo. Kaya mga naiwan niya dito sa lupa, Ama, kalamayin mo ang kanilang kalooban na magbunyi sila
Dahil ang lahat naman ng anak ng Diyos, anak mo ay babalik din sa iyo. Nauna lang ang kapatid namin. Patuloy namin ang misyon namin dito, Ama. Hindi kami titigil. Dahil kami rin ay uwi din sa iyo sa gusto naming panahon sa mundong ito. Ama, salamat po sa katotohanan ito. Wala kaming lungkot, anuman ang nangyayari sa mahal namin sa buhay, nasa piling mo, nasa paraiso mo, kaya kami ay nagagalak. At patuloy namin ang aming mga design sa mundong ito. Father, salamat po. Abba, Daddy, we thank you. At salamat sa proteksyon ng dugo ni Jesus na hindi nakikita, ngunit nakabalot sa bawat isa sa amin, pamilya, trabaho, lahat ng ari-arian. Dahil ito ang aming kaisipan at ito ang magaganap. Salamat po, Ama. Kami ay may dominion sa mundong ito dahil kami ay ikaw at ikaw ay kami. Dahil naibalik mo na kami sa presensya mo, sa katauhan mo. Kaya unawain namin ang unawain, gabi-gabi, araw-araw, ang tunay namin katauhan. Salamat po. And we give you all the honor and the dominion and the glory sa pangalan ng aming buhay, aming katauhan na si Hesus Kristo ng Nazareth. Amen. Amen. Angels of God, thank you guys. Thank you. Bukas baka hindi ako maka-live, so sana huwag kayong makiayon sa season. Nalulungkot ang Panginoon dahil hindi kayo makapag-preach. No, kapatid. Huwag tayo gumaya sa igos. Okay? Good night, guys. Remember, ikaw ay ako ay ikaw, at ang Diyos ay ikaw, at ikaw ang nasa Diyos. Kaya isa tayo. Kapag sinabi ko, I love you, minamahal ko rin sarili ko dahil ikaw ay ako. Amen? Let's learn to be blameless. Sabi niya, without blame. Sabi niya, sa harapan niya sa pag-ibig. Amen? You're blessed, guys. You're blessed. We are really blessed. Amen? Good night. Sino man ang mag-live bukas, please, mag-live kayo. Huwag nyo na hintayin na utusan pa kayo ni Great I Am.